ikagawa nito ng mga hayop at halaman na pagkukunan din natin ito ng ating mga sari-sari pangangailangan tulad ng mga pagkain, gamot, mga kahoy na gagamit natin sa ating mga gawain pambahay at iba pa. Bukod doon, nagiging proteksyon din ito sa ating pagdating ng pagbaha at pagbuo ng lupa tuwing umuulan. Napakalaking pakinabang ng mga kagubatan sa atin. Mga 25.7% o mga 7,665,000 hectares ang porsyento o dami ng lupa ng kagubatan sa ating bansa. Ngunit 32.8% ang nawawala dito. Imagine that! Sobrang dami na ang mawala sa ating mga kagubatan. Tayo ang dapat sisihin. Kailan tayo aaksyon kung kailan nila ang lahat? Kalbo, kagubatan nating iligtas at bantayan oras-oras. K, kailan ba matatapos ang ating pagkamalupino? C, sino ba ang dapat sisihin? M, maaga pa ba natin to? Ano ang say mo? Mga dahilan kung kaya kagubatan ay nakakalbo. Mga patuloy na ginagawa mo. Mga patuloy na pag-aabuso. Kalbo, kagubatan nating iligtas at bantayan oras-oras. Ano na po kayo masasabi ng ating Dean or Secretary? Ano na po bang nangyayari sa Pilipinas in terms of forest denudation? Napakayaman ng ating bansa. Ngunit dahil sa mga kalamidad at pagputol ng puno, unti-unti na itong nababawasan. Epekto nito ay pagkawala ng tirahan ng mga hayop, pagguho ng lupa, baha, global warming, at madami pang iba. Kung ipagpapatuloy pa ang gawain ito, baka tuluyan ang maubos ang ating mga endangered species at huwag din nating hintayin na masira ang ating mundo dahil sa pagkaubos ng mga puno. Madaming programang DNR para sa reforestation at kakailanganin namin ang tulong ng mamamayang Pilipino para magtagumpay ito. Kung may problema, may solusyon. Ano nga ba ang mga solusyon sa forest denudation? Sa aking palagay, prevention is already a solution. Teka, bago muna natin ituloy-tuloy yung mga solusyon, magbigay muna tayo ng mga kunting informasyon. Konting impormasyon. Alam nyo ba na 54,750 hektarya ng kagubatan ang nawala magmula 1990 hanggang 2010? At dahil dito, ang ating kapaligiran ay isa na sa mga bayang umabot na sa crisis level na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng mga solusyon. At ayon pa sa aking impormasyon, ang pagputol ng puno ay di may iwasan dahil dito tayo kumukuha ng mga ginagamit sa silatan. At ito rin tayo kumuha ng mga lamesa, upuan at iba pang gamit na nayari sa puno. Ngunit kung papalitan natin ito, maaari tayong makatulong sa kalikasan kahit sa maliit na paraan lang. Tama ka dyan. Kung babawasin natin ang pagkakalbo ng kagubatan at pagiging aktibo sa pagtanim ng mga puno, pwede na rin tayong gumamit ng mga cloth bag sa pagpamalengke o kaya pagbili ng mga gamit. Makakatulong tayo sa pagsulong ng pagkakayaman ng kagubatan. Sana'y maisip rin ng mga tao at ang pamahalaan ang pangangahas sa hindi solusyon sa kahirapan at sa kalikasan. Kalbo! Sa pagsama. Bilang Korean,